Naging maganda nga sana ang laro ni Jalen Williams sa umpisa ng Game 2 laban sa Phoenix Suns, ngunit nasira lamang nang mapuwersa siyang pumunta sa locker room at hindi na bumalik pa. At nangyari yan sa kalagitnaan ng third quarter nang hindi pumasok ang kanyang ginawang contested layup sa isang fast break. Bigla na lamang nga pong may ininda itong sakit sa likurang bahagi ng kanyang hita na rason bakit tuyuluyan na nga siyang naging out. Pagkatapos ng laro, inanunsyo ng head coach na si Coach Mark Daigneault na na-aggravate nga daw nito ang kanyang kaliwang hamstring. Kaya susubukan nilang suriin ito sa mga susunod na araw para malaman kung mawawala muli siya sa kanilang lineup ng mas matagal o kung makakapaglaro pa rin naman nga ba siya sa serye laban sa Phoenix Suns. Well, kahit out si Williams, angat pa rin sila dito ng 2-0 kaya nasa maayos na kalagayan pa rin ang kanilang kupunan. Pero kapag malala nga ang kalagayan ni Jalen Williams, malamang sa malamang isang buwan nga itong mawawala. Samantala, pagkatapos ng maipanalo ng Los Angeles Lakers ang Game 2 laban sa Houston Rockets noong nakaraan at makaangat ng 2-0, magkakaroon muna nga ang kanilang team ng 2 araw na pahinga bago pumunta sa Houston para naman sa Game 3 na gaganapin sa April 25 at sa Game 4 na gaganapin sa April 27. Magkakaroon ng Lakers ng sapat na oras na pahinga para makabuo ng bagong game plan. Kasabay ng balitang ito, kinumpirma rin naman ni Shams ng ESPN balik ensayo na ang dalawa nilang superstar na sina Luka Doncic at Austin Reeves. Sa parte ni Luka, hanggang shooting muna nga ito sa loob ng practice facility at hindi pa nga siya pwedeng gumalaw mula sa kanyang hamstring injury. Pagdating naman kay Austin Reeves, nakakasama na nga ito sa mga one-on-one sa kanilang team na isang senyales unti-unti nang gumaganda ang kanyang kalagayan. May lumabas ngang balita na maaari nga itong makahabol at makapaglaro na as soon as sa Game 5 ng kanilang serye. Sa kabilang banda, magpapatuloy bukas ang Game 3 sa pagitan ng Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets. And this time, home court naman ng Timberwolves ang target center gaganapin ng laro. At hindi kagaya sa nagdaang laban, liamado dito ang Minnesota Timberwolves since sila ang may hawak ng home court advantage sa Game 3. Maaari nga nilang gamitin para makakuha ng mas maagang momentum, pero hindi rin naman dapat maliitin ng Wolves ang Nuggets gayong mas maganda ang performance ng player nito sa road games. Kaya kung gusto ng Wolves na manalo at makuha dito ang 2-1 na kalamangan, kailangan nilang maging lock-in sa loob ng 48 minutes simula umpisa hanggang sa pagtatapos. Kita sa nakalipas na laro, hirap pa rin ang Wolves kontra sa Nuggets. Ang kanilang panalo nga sa Game 2, isa lamang comeback win, kaya kailangan nga nila maging seryoso at gumawa ng panibagong game plan para mapahinto at ma-lockdown sina Jamal Murray at si Nikola Jokic. Siyempre kailangan nilang gawin dahil sayang kung sakaling matalo sila, lalo pat home court na nga nila ito.